Another vlog. Yes, sabi, Oliver Cagas Gimmicker. Wait lang, kasi po, ginagamit ko itong bagong kamera ngayon. Ating bagong kamera, kaya meron pa akong isi-set-set. Sinasabi ko talaga dito. Siset ko yung face detected para sabayan ako kung saan ako dumadating. Itong kamera ko, marites din to, parang CCTV. Sasabayan ako kung saan ako pupunta. Kailangan andun ang kamera, kung ano nang ginagawa ko sa buhay-buhay. So, andito tayo nag-work. Itong outfitan natin today. Kaya umaga pa ako nagising, oy, nagtrabaho. Kasi po, tapos na po ang gala kina Mami Rose. So, kailangan natin magtrabaho. Kailangan natin maghanap buhay na po. Kasi tapos na po ang pleasure. Kailangan tayo magtrabaho. Kasi bata pa man tayo. Marami pa tayong aabutin sa buhay. Marami pa tayong mga pangarap. Mayroon pa tayong mga pangarap sa buhay. Kasi bata pa tayo at malakas pa tayo. So, kailangan natin trabaho tayo. Oo. Yung mga parents ko, wala dito ngayon. It's because nasa Marburg. Lagi ko lang camera dito ng liit naman ito ay. Parang lang siyang stick. Naku, hindi ito malalaman ng mga tao para siya itatapon kasi baka sabihin, ano ba yung nangyari dyan? So, ayan. So, sabay lang ako ng camera ngayon ha. Wait lang, maglakad ako. Oh, so, sabay sa sino? Parang kung bata dito. Ignorante ang peg. Oh. Punta ko dito. Oh. Tayo'y mag-8-8. Wait lang, baka marinig ko ng mga guests kasi may guest pa kami ngayon na sila stay in 1 week sa dito. Kinausap ko sa dito ba? Parang ginawa niyo dito sa Badlaspe. 1 week talaga kasi normally mga tao dito 2 days, 3 days sa kanila 1 week. Ay hindi, 1 week. 10 days. 10 days talaga sila dito. Sabi na nagbakasyon na sila dito. Sabi ko, dito talaga sa Badlaspe? Oh, para maiba na kasi sila nakatira sila sa big city sa Hagen. Hagen, it takes almost 2 hours from here. O to here ba? Kung galing sila sa Hagen sila. So sabi niya, nasa big city sila nakatira, no? Gusto nila nasa bundok-bundok na naman, kaya dito sila sa Badlastes. Sabi na, ang ganda daw dito. Ang ganda daw dito sa amin kasi nga, wait lang, may tao. Sabi niya, maganda daw dito sa amin kasi bukid-bukid, tas malamig daw dito sa amin. Kasi sa city kasi warm. Maganda rin ang warm way kapag nasa sa Germany ka kasi po kailangan ng summer dito kasi kapag hindi summer, boring. Parang kang matuliling dito. So, ayun. Kung nga back to work na po tayo kasi mag-back to work talaga tayo para masahuran pa tayo. So, kailangan gawin natin. May nag-ring. Sino kaya dito? May nag-ring na sa bahay. Wait lang kasi may tao. Wait lang ha. Off ko muna ang camera. May tao sa labas. Tapos ko lang po magtrabaho sa hotel, no? So ngayon maglinis tayo dito sa bahay naman. Ang ating mga private chores. House chores natin. So ito, daming yan, kalat. Wait lang. Hindi mo pala nakita, no? Yan, gusto ko pakita yan, no? Kasi baka mukha ko, makita yung palagi. Sabihan naman tayo na, Oliver, GGSS ka talaga. Please stop doing that. Sino ba maging proud sa sarili natin? Kung sa sarili natin, kung hindi proud ang ibang tao sa atin. Sa sarili natin, iba proud. Kasi, proud tayo. Kaya palagi ipakita yung mukha natin. Kasi hindi sila proud sa mukha nila. Kaya hindi nila ipapakita. Bahala sila. Buhay nyo yan. Buhay ko to. Ay, charot na. Sabi ko. Mag-list muna tayo dito. And after that, mag-lunch tayo. Kasi, super gutom na po ako. So, before tayo kakain muna tayo ng grapes. Ito na. Kainin muna natin to. Before tayo magtrabaho dito. Before tayo magtrabaho dito, maglinis. At saka, before tayo mag-lunch. Para may papasok na vitamins ang ating tiyan. At tatawang. At saan yan dito? Halika. Magay kaskagas to. Magay kaskagas ba? Sige na ba? May bago ako. Yung camera ko pala ay sinasabayan pala ako nito no, detected kasi to. Kasi yung old camera ko kasi kailangan ko yung bitbitin palagi para makita yung ginagawa ko kung saan ako. Ito kasi hindi na. Siya na mismo mag 360. Ito, malinis na to. Kailangan ko na itong liquitin.
pagod na ako, pero sige lang, laban pa rin. Labanin natin yung mga trabaho natin dito kasi po, yung mga parents ko, kaya muna ako ng saging. Saging to, kainin natin. Naputol pa, oh. Mga parents ko, ano sila din ngayon, nag-relax pa. Ako muna dito, gawin ito para, while nag-relax sa doon, pagkita na dito mamaya, malinis ng kitchen. Parang gusto ko tong i-dirty ulit kasi malinis na, di ba? Ang galing nyo. Ang galing nyo talaga mga parents ko. Kaya sa ulam ko po ngayon ay karning baboy, haksa. Yung parang kisipata ba? Nagbili kami kahapon. Tapos hindi ko man siya maubos kasi laki-laki. Kaya ngayon ubos na ngayong lunchtime. Ulamin po natin. Binilan ko kahapon ni Dad Egbert. Kaya mamaya, pagkatapos nito, before ako mag-lunch kasi, linisan ko muna to kasi parang nakatampok na ba? Ay, kung makita ko, mga dito, uy, mga ano dito, nakatampok na ang bahay. Alam mo naman, sabihin ko sila maglinis naman kayo dyan, pero mga boss ko to, maglinis kayo dyan, huwag kayong senyorito dito, no? Alam mo, sabihin kung gano'n na, hindi naman pwede. Baka mapalayas ako. Whenever lumayas nga dito, nakastress ka na. Pag nabalik ka na mundo. Kung minsan, kapag pagod na talaga ako, mapansin din ng mga parents ko na pagod na ako. For example, mayroon pang makalat ito. Sabi na, Oliver, huwag ka na mag-linis-linis dyan. Kami na bahala dyan, mag-relax ka na doon. Kasi pagod na ako at saka yung gutom na ako. Kasi pag once gutom ako, hindi nyo ako makausap, hindi nila ako makausap. Kasi gutom ka na, kausapin ka pa. Ano kayo, siniswerte? yan yung napapansin nila sa attitude ko na kapag gutom ako, gutom plus pagod, hindi ako makausap. Kaya sila mag-adjust minsan sa attitude ko. Kasi sila din, pag mapansin ko din sila, gano'n din ang gawin ko. Pero iba ang mga German, kapag gutom sila ka, guys, hindi sila mag-bad mood. Tayo kasi, or di lang, iwan ko lang ha, kasi ganito ang attitude ko, kapag pagod ako, ay gutom ako, hindi nyo ako makausap. Pero mga German, mga parents ko, makausap pa rin sila, like, hindi sila ma-bad mood. Hindi ko lang sa inyo kung ganun ba kayo, or ako lang ba to? Kasi si Mami Rose at saka si Harvey, ganun kasi sila. Hindi ko lang sa inyo guys, ganun ba kay guys? Please comment down below, dobi ko pareho ba tayo, basta baka ako lang dito ba? Bahi, ano, tuloy ako ngayon dito ha, sasabi ko sa inyo. Ay, tapos ko na niligpit doon, kaya ito ilagay ko sa ilagay ko to dito para mahugasan na natin ito. Mabuti na lang na init-init na ngayon guys, kaya gamit na gamit ang itong ang solar ngayon. Kaya no problem kami sa kuryente kasi solar man ang gagamit namin dito. Kaya kung ano kami, kung ipaandalin namin ito, hindi masyadong mahal. Kasi solar man nagamit. At saka, dito ka guys, kapag malalaman ng mga parents ko na kung malaki ang kuha ng kuryente. Kasi, lalo na kapag wala ang solar, walang inito, walang solar, malaki ang kuryente nito ba? Wala na sa washing machine, malaman sabi ng parents ko, ang washing machine talagang lakas kumuha ng kuryente ba? Siya yung kumukuha ng kuryente na super. Ito, i-hand wash natin. Dito siya pwede sa sabihin ako sa inyo guys pa. Ito, nakita ko sa inyo. Ito, may 3 itlog. Si Dad Egbert, siya nakasira nito. Sabi ko talaga kay Egbert. Ito, nasira niya. Ayan, pagkuha niya kanina sa kasi mag-breakfast kami, di ba? Pagkuha niya, di ba? Nakaano siya. Sabi ko, ay, ayan. Tuloy. Ayan, natapon. Natapon na.
Pinakita ko pa kasi sa inyo. Sabi ko, kayo kasi gusto yung paunurin. Kayo pa na. Sabi niya kasi kanina, pagkuha niya dito, nahulog kasi yan. Wait lang pa. Nahulog to, kaya, diba, may trabaho tuloy ako nito. Okay na yung trabaho, tapos na ako dito. May trabaho ulit. Jesus. Pagkuha yan dito sa rep, nahulog yan. Kaya sabi ko sa kanya, wag mo itapon kasi yung tira, na-crack lang siya ba? Ako nasana niya, sabi ko, wag mo itapon kasi lutuin ko yan, iprituhin ko yan. Tapos kakainin ko. Itatapon niya. Mabuti lang sinabihan ko kasi hindi ko sinabihan, itatapon yung itlog niya na-crack. Kasi nahulog man. Eh ako, Pinoy tayo. Pinoy kayo. Pinoy tayong lahat. Ha? So, kainin natin yan. Hindi man siya madumi kagad kasi nahulog lang man siya kasi na-crack, nahulog tapos na-crack. Hindi siya madumi ha. So, tingnan niyo ha. Hindi siya madumi kasi di ba ito na naman. Ito na-crack lang siya. Itatapon niya. Sabi ko, huwag mo itapon, sabi ko, talaga sa'yo, sayang ka ng itlog ba? Naubos pa naman ang itlog dito sa Germany at mahal na ang itlog dito sa Germany kasi po, may, binalita kanina at mahal na talaga at kulang sa itlog ngayon sa Germany kasi may sakit yung chicken, yung mga farm kung saan yun binubuo ang chicken, nag-produce ng egg. Kaya siya, mahal ngayon sa groceryhan, nagkaubusan. Kaya yung iba nag-hoarding na naman. Sabi ko talaga dito, di ba? Sabi ko, kung itapon yan, sabi ko sa iyo, punta ka sa Pilipinas, maraming itlog doon. Lalo na sa mga kapatid ko. Pero itlog ng itik, hindi sa manok. So sabi, kami dito ka? Ang kalat ngayon sa bahay namin kasi po, yung coffee machine, ayan, kita nyo, yung coffee machine namin, nasira yan ang coffee machine namin kay si Dad Egbert. Super busy yan sa ayos niyan, pag-repair sa coffee machine. Tapos ngayon, na-stress siya, sabi niya, marunong siya mag-repair, na hindi man na-repair niya talaga yan, hindi makaya kasi ginawa na niya, ganun pa rin, ibenta niya yung coffee machine namin ulit, tapos bibili siya ng bago, di ba? Ito rin sinasabi ko, ito. So, ang mag-produce ito, instead na, kunwari, ka ng milk coffee or coffee lang, hindi siya, walang coffee na lalabas. Pero kapag milk lang, gusto mo ng hot milk, kasi pwede man siya dito, may milk. Pero yung connection for coffee, wala. Espresso, wala. Hindi siya under ka, guys. Kaya na-stress siya. Kaya ang ginawa niya ngayon, ito, yung pang old ba, hindi siya coffee machine na talaga, pang dati-dati daw talaga, ito ang ginagamit. So, ito, explain ko sa inyo, di ba? Ito, ilagyan siya ng bonin dito, yung beans ng coffee, ayan. Ito yung beans, di ba? Ayan. Paubos na din siya. Ilagay mo lang siya dito. Ilagay mo siya diyan, tapos i-grind mo. Ito yung mangyari, i-grind. Pero hindi pa siya pwede. Ay, pwede na siya. Pero yun yung grind na. Kung sa atin parang giniling, ilagay mo siya dito. Ayan o. Basta natin. Ayan. Ilagay mo siya dito. Explain natin sa inyo. But, ayan. Ilagyan mo siya dito. But before mo siya lagyan mo siya ng filter. Yung paper filter. Yan, ito. Tapos, ilagay mo siya dyan dito sa loob. Tapos, i-close. Dito sa ibaba, kaya ganito siya, mag-move. Kasi po, tubig po yan sa ilalim. Tubig na fresh water, ha? Kasi gawing coffee man siya. Fresh water. Tapos, after that, i-close. Tapos, turn on. Pag after ng turn on, ito kasi mag-init na yan siya dyan, mainit na yung coffee. Kaya pwede siyang timpla na dark coffee. Ito siya ngayon. Kaya manual kami maraming matrabaho nga lang siya. Kaya matrabaho. Unlike dito, na dito ay, mo lang siya, mag-press ka lang siya, lalabas na yan, di ba? Pero sabi Dad Egbert, ibibenta niya to, or i-repair pa niya kung maano pa, but bili sila ng bagong coffee machine kasi nga ayaw na din niya dito. Gusto niya bago na naman ulit. Na-stress kami kaya ito, isang coffee machine pa dito. Ito ay milk coffee naman. Yung dati, yung ito. Buti na lang, meron sila ganito sa Cologne, sa condo. Kaya dinala, di ba, bininta nila yung condo. So, mga gamit doon, dinala dito sa bahay. So, ito yung coffee machine doon sa bahay, sa condo doon. So, dinala na dito. Ito na yung ginagamit nila ngayon for this moment of time. So, maraming mga dito. Ito yung mga, ito is for espresso. May ganito pa, Kaubusan na talaga siya guys. Ako naman ngayon, kakain ako ng lunch kasi ito yung
ulam natin. Initin ko lang to. Konti na lang siya kasi konti lang may kinakain ko kasi mag-diet ka guys. Ay kasi tumatanda kay tayo mahina ang metabolism. Bata pa ako guys. Yung like gusto ko lang talaga mag-diet kasi ayoko na lumalaki yung mukha natin. Ano yung mukha natin na pabilog ng pabilog ng pabilog ng pabilog. Kailangan na siyang liitin konti tapos yung tiyan natin kasi yung ako mabilis na akong pumayat, mabilis na akong tumaba. Hindi naman as in tumaba, like magkalaman ng konti. But at least, ang trabaho ko ay good for me. Good for my health. Kasi, good for my health kasi po mag-move tayo palagi. Okay? So, before ko kakain ngayon, may ano muna ako ito, may ikwento muna ako short story kasi po, kung naalala niyo po kapag tuwing umuwi ako sa Pilipinas, nung first uwi ko sa Pilipinas, second uwi ko sa Pilipinas last year, di ba? Kung naalala nyo lang po, I really don't know kasi siguro mga avid fan natin, avid followers, yung palagi talaga nanonood ang ating mga vlogs na walang hindi mazerohan. Sila Tita Evelyn from Davao, di ba? Nagbisita po sila ngayon sa amin. Opo. Kasi pumunta silang Kinapawan and then Kinapawan at makilala, magkalapit lang at sa amin, makilala kami area. Pumisita sila doon sa pamilya ko kasi gusto lang mabisita ang pamilya ko, gusto lang makita yung pamilya kasi mukha ko lang makikita nila palagi. At saka sila nakita nila once, so ngayon twice na. And I'm happy kasi po sa wakas na punta na talaga sa doon. Sabi palagi yan sinasabi ni tita dati nung umuwi ako na gusto mag-visit sa bahay pero hindi lang talaga matuloy-tuloy. So ngayon natuloy kasi wala ako. Feeling ko talaga ayaw pumunta ni tita doon kapag andun ako. Ano to? Kaguhan. Ngayon, perfect timing nakapunta sa doon. Thank you talaga tita kasi po napasaya mo yung mga kapatid ko. Lalo na kay Ate Leslie, napasaya mo siya. Yung pamangkin ko, thank you so much po talaga tita. Sa wakas po nakabisita ka na doon at sana soon pagbalik ko, pag uwi ko makabisita rin si tita kasi sabi niya gusto niyang bumisita din pagbalik ko. At saka, yes, sabi ng mga kapatid ko ba, nag-video call kami. Maganda sana kung andito si Oli kasi siya talaga yung maka-entertain nito kasi kilala niya to sila. Mga kapatid ko nahihiya talaga sa kanila. Kahit ako naman siguro guys, kapag first time, first met, mahiya din talaga ako. No? Pero kapag in the long run, kapag palagi na mag-meet up, siguro mawala yung hiya. Kasi po, makapal na ang mukha. Ayan si Dad Ove. Oh. Hi, Dad Ove. Just say hello to my car, guys. Oh. Hello. Hi, Kagay. What are you doing? Do you want to eat yogurt? Paborito niyang yogurt kaya yung ref namin niya naubusan ng yogurt kahit isa. Hindi naubusan ng yogurt. This is not normal? Ja. Kein Geschmack? Doch, Honig. Honish. Honey daw. Paborito niya talaga. Maubos niya yung isang malaki. Grabe. At saka yung yogurt naman, marami naman vitamins. It's good for... Yung iba nga, yogurt, breakfast nila, yogurt lang. Kasi yung part of diet, yung di ba? So, ayun. I think mga 1 hour lang sila tita doon. Oo, kasi uwi na sila silang Davao. But, masaya ang puso ko na panood ko yung picture, nakita ko yung pictures, napanood ko yung videos. Grabe. Like, while I'm watching sa video, like, totoo talaga na andun sila sa bahay kasi andun yung bahay ng ate ko, andun sa kuya ko. Grabe din talaga guys kasi nga, hindi ko ma-explain yung kasayahan ng puso ko. Kasi, gusto ko talaga dalhin doon dati pa, nung pag-uwi ko po, wala lang talagang time, hindi maano ng time, like, hindi magkatugwa ba, so, ngayon siguro ang perfect time. Tapos will din ni Lord na makapunta din talaga sa doon para makita yung totoong buhay ko kapag andun ako sa probinsya. Kasi andito ako sa ibang bansa kasi po para makasurvive kami, makatulong ako sa kanila. Kasi kung andun din po ako guys, siguro ano din talaga kami like siguro mapuno kami ng utang para di ba mangutang tayo para makakain para makabili ng pagkain, di ba? At ulam, yun yung talaga mga necessity natin. So ako umalis doon para kahit kunti lang man mapaganda ang buhay namin at hindi pala mapuno ng utang. Diba, utang doon sa atin, may interest pa. So, mas mahirapan kapag mangutang. Kasi sa akin lang, guys, kapag may mangutang sa akin na, Oliver, pwede mangutang. Like, ano ko na 3% interest or 5% interest. Sabihin ko na talaga, guys, so, wag mo nang
bayaran yung interest. Uy, kung magkano yung inutang mo, yun ang ibabayad mo sa akin kasi nga, mahirapan sila magbayad. Mahirapan na sila magbayad sa utang. Tapos babayaran pa yung interest. Mas mahirapan pa sila. Tapos kilala ko lang din. Kapitbahay ko lang din. So, di ba? Ay, hindi ko na paano yung interest kasi mas mahirapan talaga sila magbayad. So, ayun, super saya nila. So, ako din, umiyak talaga ako. Thank you Lord talaga. Uy, kasi, at saka thank you din sa dito sa pag-vlogging kasi kung hindi ako nagpa-vlog, hindi ito makita ni tita or kayo, hindi nyo ako makilala, hindi nyo makilala, nag-i-exist pala si Oliver Cagas, no, sa buhay na to. So thank you din talaga sa social media din kasi isa din siya sa way na makilala ang ordinaryong tao like me. Sinasabi ko talaga sa inyo, kung gusto nyo talaga mapanood na totoo talaga sinasabi ko, I will post the video here ngayon. So panoorin nyo po ang video na short clips lang po kasi short lang naman ang sinend nila sa akin. Oliver, nanagig ka sa Buena Vida. Grabe. The road is so long. The long and winding road. Kanto man to, oy. Kuya, naabot na gid me. Hi! Unsay mong name? Unsa? Yana? Oh. Pag-message kay Kuya Oli. Kay Kuya Oli, kay isa na ko ni. Nakaabot ko diri. Kuya! Hello. Mamaya ka lang ibili na akong bag. Hey, we're here. We're here at may hapon. Tanong ni Kuya Oli. Tanawa, cute kaayo. Ako nagpili ani for you. Dagan tita o sa ingon. Welcome. Dagan tita o. Ano yung kadibita? Picture mo mami ni Ate Leslie. Picture dara. Padalo dito. Oh, of course. Tatang, rison ya tita nakita na jud ko ni tita. Ay, first time yun. Kaunta. Hello, mami, diri nagatulog si Kuya Oli. Nakoy pundador dala sa inyo, nilas. Hubog mo. Wow. Sa kagalon gid na. Nay kuno kanon. Ano pa kanon diretso. Nay kanon. Eh, diri na po naabot. Nagsamok-samok. Hello. Alak, ano mo ni Kuya Oli? Kaya sila Kuya Oli. Main ka na ba madam? Main ka na. Bulig yun ba? Video ka. Buwag ko, Oliver. Katawanan. Sige lang. Ano kaya? Lumisita? Diyan ako pa ito. Hello. Kabibo. Gemma, dalaga pa gani. In your eyes, sitting silence by my side, going on, holding hands, walking through the nights of mine, the heaven in the sky. So ayun, napanood yun ha? Oo, sinasabi ko talaga sa inyo. Sabi para mga kapatid ko ba, alam mo, na-shock daw sila. Like, alam mo yun, nabigla. Kasi nabigla sila ba kasi akala nila 1 PM pupunta sila doon eh. Mga, ano yata to, 11 yata yung nakarating sila tita doon. Oo. So, hindi sila nakapaghanda. Like, na-shock lang, hindi sila nakapag-ready. Oo. Alam nila na mga kapatid ko na pupunta talaga sila tita doon. Pero hindi sila nakapag-ready ba na maaga pala na dapat 1 to 2 PM yung usapan.
Ganun talaga. Kailangan talaga no, magiging Boy Scout, Girl Scout tayo kasi dapat palagi tayong handa. Grabe yung kabaitan nila, tita. Thank you kay tita, ha. I know, mapanood mo to ngayon. Thank you so much. Tita, I love you. And Isabel, Ate Gemma, andun is Ate Gemma. Thank you talaga sa inyong lahat. Salamat sa inyong kabutihang loob. God bless you. Ang Panginoon po bahala magbalik talaga sa kabutihan ninyo. Kanina, nanood ako sa videos. Umiyak ako kagad sa alam mo, tumulo yung kulo ako ng hindi naman sila sadya. There's of joy, di ba? Mabuti lang sila tita nakapagsabi ahead of time. Kasi nung pagsabi nila tita na makapag-visit sila or mag-visit sila sa amin, so naman, nag-chat talaga ako sa group chat namin na, mga kapatid, baka meron pa tayong ano dyan, yung saging, mga prutas ba na pwede lang dalhin pagbalik. Ayun, may marang, si Kenuno, bilis-bilis na naghanap siya ng marang. Si Kenuno, nagkuha ng marang, mangustin, yung lakuya naman yung saging, at saka labana, guyabano. Pato, sabi ko, sana meron tayong pagkain na ipadala la tita, no? Meron tayong pagkain na pagdating nila, meron siyang kakainin. Yung kakanin. Sabi ko, saan pwede mag-order sa kakanin? Sabi ko pa doon, sabi ng asawa ng kuya ko, Kuya Rosito, sabi niya, may kilala sa doon na doon sila mag-order ng kakanin. Hindi ko pa yun nabayaran. Babayaran ko pa yun mamaya. Kasi, sabi ko mo, hiram mo na ako ng pera dyan kay Elijah, yung may tindahan yung kuya ko, si Shane, si Elijah ba? Hiram mo na tayo dyan, ako lang magbayad yung mamaya. Babayaran ko pa yan ngayon guys. Baka mapaningilan tayo noon, sabi ko na siya. Pero never pa, yung mga kapatid ko, pag manguta ko, kailangan hindi sila maningil, magsingil ba yun? Magsingil sa akin kapag makauta ko. Like, hindi na mauutang na, malaking utang na, like what? 500, ganun-ganun, hindi sila magsingil kasi may naman ako, nababayaran ko lang sila na hindi ko na sila magsingil-singil pa. Kayo dyan, binibigyan ko kayo palagi. Joke lang. Sige, kakain na ako ha. Kasi baka saan ba ito mapunta ang kwento natin. Sabi nyo na naman na, mukha mo na naman, makita mo dyan, Oliver. Sige lang, good, uwi. At tita, at mga kapatid ko, see you soon. Uwi ako. I really hope this year. Yeah. Sandi ka, guys, oh. Kaya napakog ko. Sandi ka, guys, oh. Gusto niya mag-hi sa inyo. Talaga sa inyo. Ito. Gusto niya, sapa. Sige na, good, bebe. Laki-laki mo na, oh. Laki-laki. So, ayan. Sige na, okay na to. Gusto niyo maglakad kami. Mamaya na, magsalita muna ako sa guys. Guys, pasensya na po kayo guys at shinare ko tong about today, about sa kapatid ko. Kasi po, alam niyo po guys, for me lang po ha, big deal kasi po to sa akin na yung mga kapatid ko, paminsan-minsan, magsama-sama, kahit ilang oras lang, in just one day lang ba, magsama-sama sa isang bubong na mag-chit-chat, magkwentuhan, sa kapatid. Kasi po, sa amin po guys, no, kahit yung mga kapatid ko, kami ng magkapit bahay lang ba, magkalapit bahay lang. Like for example, dyan, ang bahay, magkapit bahay lang talaga guys. Pero, paminsan-minsan lang po talaga sila or kami mag-get together na kompleto. At wala naman ako doon, pero minsan lang talaga guys, like, sa isang taon, like, mabilang mo lang yung get together namin. Bakit po guys, 'di ba? Sinabi ko na to sa inyo dati sa mga vlog ko before na bata pa lang ako, separated na yung parents ko. So nagbulag-bulag ba, like yung iba kong kapatid sinaman na ni mama, yung iba kapatid kay papa naman. Sinama talaga ni papa ako, si Ate Leslie, sila Lance, Rosito, Kuya Dungke. Kami yan magkasama. At kay mama naman na side, si Ellie J, si Masin, yung iba yung nasa Davao, yun naman yung sinama ni mama. Kaya lumaki din kami na hindi close sa iba kong kapatid. So yung close ko, yung magkasama-kasama kami, lalo na sa Ate Leslie, yun talaga ang close ko kasi kami yung palaging iniiwan sa bahay at saka magkasama palagi ni Ate Leslie. Kaya lumaki kami na close kami ni ate ko, na para kami hindi kami maghiwalay, alam mo yung ganun ka guys. Kaya hanggang ngayon, kaya ako, big deal yun sa akin na magsama-sama yung family ko na masaya, nagkukwentuhan. Kaya kanina, while pinanood ko yung videos na nagtatawanan, sabi ko, wow, grabe. Thank you Lord talaga. Nagpasalamat ako sa Panginoon. Lord, thank you talaga kasi binigay mo tong moment na to na magkasama yung mga kapatid ko. Yung iba kasi nasa Davao, so hindi na
Tapos yun ang side ni mama na dinala sila, oo. Pero nung lumaki, bumalik sila sa bukid. Si Illy J, bumalik din yan sa amin. Kaya andun niya siya ngayon. Praise the Lord talaga sa mga panahon ito, sa moment na ito. Opo, kaya po, minsan po guys, nagpapadala ko ng pera sa amin na sabi ko, sige, magbigay ako dyan ng pera, ikain nyo for dinner. For example, sa bahay ni ate, doon maghandaan, doon sila. So, mga kapatid ko, pupunta kay na ate, doon mag-dinner. At minsan, kay Kuya Rosito naman, sige, sa next, kay Kuya Rosito naman, magkakain. So, sila mag-grocery, bigay lang ako ng pera, sila mag-grocery, magluto. Tapos, doon naman sila mag-dinner. Alam mo yung gano'n, kasi po, gusto ko na, hindi yun mawala yung bonding moment, or bonding moments ng aking mga kapatid. Kasi po, di ba, mga kapatid ko may kanya-kanyang pamilya, may priority na. So, wala ding time mag-bonding moments kasi kung meron man, normally kapag mag-bonding, dapat may handaan, may kainan kasi po, makatulala ka lang dyan, gutom ka guys. So, dapat meron din yun. So, ang ginagawa ko kahit walang celebration, nagbibigay ako doon, sige, magkain kayo dyan, get together lang, kahit alam mo yung ganun ka guys. Kasi kapag makita ko, happy na po ako ka guys. Kaya sabi ko, nung dati-dati, kailangan kong mag-sacrifice. Grabe. Grabe yung sacrifice, no? Talaga yung tough love. Diba? Kasi kahit wala ako doon, kahit hindi ko mas sila kasama, as long as maka-help ako sa kanila, kasi kung andun din talaga ako, like what I said earlier, na wala din kaming masasandalan in case may emergency, in case na kailangan, walang masasandalan kasi andun kami lahat, at saka yung opportunity is very limited, at grabe yung chances and kung nandun din kami guys. So kailangan ko mag-sacrifice for them, kahit malayo, kahit wala ako doon sa celebration, birthdays, ano pa bang mga big celebrations dyan, special celebrations, wala ko doon. Kasi kailangan ko mag-sacrifice. Kasi kailangan ko tulungan yung sarili ko. Kailangan ko din tulungan sila. Kasi hindi ko rin kaya as a brother nila, no, as kapatid nila, hindi ko rin kaya na titingnan ko lang din sila. Lalo na kapag tatawag mga kapatid ko na wala na silang pagkain, wala na silang bigas. Minsan yung mga kapatid ko kasi nahihiya na sila maghingi sa akin. So, pero, inaano nila sa akin, pinaparinggan ako na wala sa pagkain. Yung ulan na kayo na, ganito, ganyan na lang. Sabi ko, wala, oy, ako dito ba? Sa Germany, masasarap yung kinakain ko kasi nga, mga parents ko, hindi naman ako binibigyan ng mga hindi masarap ang pagkain. Gusto talaga ng parents ko na masarap ang kinakain ko, kinakain din nila. So, sabi ko pa, alam mo nyo po minsan ka guys ha, iskwento ko to sa inyo. Minsan po talaga like, may mga masasarap na pagkain, kakain ko na. Alam mo, iniisip ko ka guys, no? Sabi ko, oy, sana matikman to ng mga kapatid ko. Sana balang araw matikman nito ng mga kapatid ko kasi I know, hindi pa to nila natikman. Kasi alam ko naman kung anong kinakain ng mga kapatid ko doon. Kasi kung andun ako, yun, normal na kinakain namin yung mga mura lang na pagkain ba. Minsan, makabili lang kami ng yung masasarap kapag may extra income, may extra money. Kaya pag kakain ako guys, so sabi ko tuloy, sana matikman to ng mga kapatid ko balang araw. Lalo na sa pamangkin ko kasi yung pamangkin ko, yun yung mga love ko. Kaya alam mo, anong mga request sa pamangkin ko, tito, may gusto ko ganito, tito, mayroon kami, si mama kasi si papa, walang pera, walang pambayad sa akin, diretsyo. Sige, ako na bahala, alam mo yung ganun ka guys na, kasi yung mga pamangkin ko, paminsan-minsan lang din yun sila naghingi sa akin kasi nahiya din sila sa akin. So, kapag may mga request yan sila, sige, tanongin ko magkano yan. Guys, nagpapasalamat talaga ako nga. Binabless ako ng Panginoon kasi nga po para maka-share ako sa mga kapatid ko, sa mga pamangkin ko. Kasi nga po, lumaki kaming mahirap, lumaki din kami ng mga walang parents. Kaya batang-bata pa, kailangan namin mag-survive, kailangan namin magtrabaho kasi para ma-survive. Siguro ito yung purpose ng Panginoon sa akin na, sige lang anak, kailangan mo pumunta sa iyong bansa, kailangan mag-sacrifice kung kaya mo. Siguro binigay ito ng Panginoon sa akin kasi kaya ko at kinakaya ko. Kasi nga po, para din to sa kailangan. Alam niyo, dati nung papunta ako ng Germany, iniisip ko tayong sinasabi na kailangan kong pumunta sa Germany kahit mahirap man. Kailangan ko mag-sacrifice for them. Kasi pag, siguro ako guys, no? Wala talaga Masabi ko talaga na hindi ko alam kung ano ang
buhay namin ngayon. Mabuti lang ngayon kasi andito na ako, mas makatulong-tulong ko sa kanila. Mag-call oli na talaga sila guys. Oo. Kaya kumustahan kayo. Alam mo guys, lately lang talaga, bago-bago lang na kami, close na ng mga kapatid ko, yung iba't ibang kapatid. Alam mo, like palagi nagbi-video call. Kasi po, sabi ko ba, inisip, life is too short. Life is too short na mag-hold ng grudges na kapatid mo pa. So, at saka, hindi natin hawak ang panahon, hindi natin alam kung hanggang kailan lang tayo dito sa mundong ito. Kaya sabi ko, sinusulit ko na buhay pa kami. Kasi di ba minsan, at madalas, nasa huli ang pagsisisi, doon ka na mag-iiyak. Doon ka na mag-iiyak na, ay, nawala na. Tapos nung buhay pa, hindi kayo nag-uusap-usap. Di ba? Tapos, palagi ko talaga itong pinipray na, Lord, bigyan mo pa ako ng mga blessings, unexpected blessings, mga resources, Lord. Bigyan mo pa ako para makashare talaga ako sa family ko, makabigay ako sa kanila doon. Para, sabihin nyo, drama naman si Oli. Pero, ayun naman, ang buhay, hindi lang palaging happiness. Maraming struggle. Di ba napansin nyo, mas maraming struggle kaysa happiness. But ngayon, happy ako. Sabi ko pa kanina, pagkita ko sa pictures, ko, thank you, Lord. Praise the Lord. As always. Thank you for always watching po. Stay safe, stay safe. This has been Albert Kagos Gamer and done. Cheers.